Ayan. Naway naging happy ang ating Christmas. Mm. Bakit nawawala? Ayun, bakit? Mm. So, ayun po. Thank you. Thank you, Mentor Koy. Maraming salamat. Ah, first time po niyang mag-host and tuloy-tuloy na yan. Ayan. So, yung topic po natin ngayon is tamang-tama, no? Kasi magtatapos na po ang ating taon. So, kapag mag-uumpisa uli, so ito yung dapat nating gawin. Di ba po? So, start ko na po yung ating sharing. Ayun. Ito lang po. Mm. Hopefully, andito. Wala pa rin. Anyway po, ayaw gumana ng aking di lang po. Ay gumana ng slides ko pero ayan. Ayan. Pasensya na po magmamanual manual ano ko kasi screen sharing ko ayaw gumana. Ayan. So, amazing morning everyone. Ngayon po ang ating topic is goal setting. So, sakto to, 'di ba? Sa ano, magtatapos na kasi yung ating taon. So, ito yung dapat nating gawin sa ating business or sa ating araw-araw na pamumuhay. Okay po? So, ayan. Sabi po dito, a man was traveling and stopped at an intersection. He asked the elderly man, "Where does the road take me?" The elderly person asked, "Where do you want to go?" The man replied, "I don't know." The elderly person said, "Then take any road. What difference does it make?" How true, when we don't know where we are going, any road will take us there. Ibig sabihin po, kung hindi natin alam kung saan tayo papatungo, pupunta, hindi natin alam yung gagawin natin, so ano po yung sense? No? Ah, basta na lamang ba tayo pipili ng daan kasi kahit wala tayong plano? So walang patutunguhan, walang ginugol, walang hinihit, 'di ba? Yun yun eh. Kahit anong piliin niyang road dyan dahil wala naman siyang plano, so hindi niya alam kung saan papatungo yung daan na yon. So tayo dapat po alam natin, planado natin kung ano yung dapat nating puntahan. 'Di ba? Kung ano yung dapat nating gawin para alam na po natin yung pwedeng mangyari. Alam na po natin yung dadatnan natin. 'Di ba? Ine-expect na natin. Yan. Next po. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Ibig sabihin po, ang unang step po natin gagawin is setting goals. Mag-set po tayo ng goals, no? Para yung invisible, yung hindi pa nagaganap, hindi nangyayari, ay hindi pa nakikita ng ating mga mata, ay maging visible po siya. Ibig sabihin, mangyari po, no? Magkatotoo po siya. Ganon. Kasi nag-set tayo ng goals. Ibig sabihin, hinihit natin yon. Next, why set goals? It gives us direction. It gives you excitement every day. You will motivate and inspire your downlines to do the same. You take control of your life. You focus on the important things. You can finish the task efficiently. You will be self-confident and enthusiastic. You will make progress. You are closer to success. So, ang importance daw po ng no, magbibigay ito ng direction. Tama naman, 'di ba? Kasi pag wala tayong goals, wala tayong direction. Katulad ng lalaki kanina, hindi niya alam kung anong road yung pipiliin niya. So wala siyang direction kasi wala siyang goal, wala siyang pinlano, wala siyang plano na dapat gawin. So it gives you excitement every day. It gives you excitement every day. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng ano eh,
hindi ka tatamarin, hindi ka ah, hindi ka manghihina, ilan po hindi ka tatamarin, hindi ka manghihina, 'di ba? So, talagang may sigla ka bawat gising mo sa umaga dahil may ginugo ka, may tinitingnan ka or meron kang pinaplano. Talagang alam niyo 'yon, yung tipong 'di ba may time po na tatamad-tamad tayo na gumising, yung nag-aano pa, nagmumuni-muni, ganun. Or pagpuyat ka, pagpagod ka, ayaw mo gumising ng maaga, ganyan. Pero pag naisip mo yung goal mo, nasa siya, nandiyan siya sa kesame mo, sa pader mo, nakasulat, yung goal mo, at talagang ah, ikaw ay magigising, babangon ka na lang no, sa ayaw at sa gusto ng katawan mo. Kaya important mentor no, yung ating goal ay nakasulat. Pwedeng goal board, pwedeng nasa cellphone, pwedeng nasa note or notebook. Basta nakasulat po siya. Anong importance ng nakasulat? Ito po yung lagi niyong titingnan. Ito yung lagi niyong pagmamasdan, lagi niyong titingnan every time na pinanghihinaan kayo ng loob, tinatamad po tayo, nakakaramdam tayo ng panghihina. Ayan, lagi niyong titingnan yan. Yung goal board po, important din yon, notes, yan, cellphone. Kayo po ang bahala kung saan nyo gustong isulat po yung inyong goal. Yung pwede yung isulat, pwede kayong maggupit ng mga pictures, no? And then i-clip, nyo po doon, idikit nyo or ipin nyo, 'di ba? So, ang mahalaga, nakikita po natin everyday ang ating goal. Yung iba po, no, sa may toilet, ayan, nakalagay, nakaharap nandoon, halimbawa, dream car, dream house and lot, ayan, savings, nakalagay doon. Yung iba naman sa kesame, yung pagising mo, yun na agad yung titingnan mo, 'di ba? And yung iba naman sa pader, yung iba naman sa cellphone. Kasi naka-wallpaper po siya sa cellphone. Yung tipong pagbukas mo ng cellphone, yun na agad yung makikita, yung mga na-compile na goals mo doon. So yun, kailangan mo, yun nga, you will motivate and inspire your downlines to do the same. Kapag ikaw goal-getter, na-inspire din yung downlines mo na gawin din yung ginagawa mo. So ikaw bilang leader, sa'yo nag-uumpisa ang pagiging goal-getter. No, ang pagsiset ng goals, dapat sa'yo nag-i-start kasi ikaw yung leader. And makikita iyon ng mga downlines mo. So gagayahin nila. 'Di ba? Hindi sila dito hindi sila mo maliligaw ng landas kapag kayo ay may goal na kailangan nakalista yan, nakasulat yan. And walang maliligaw na landas kapag yung goal mo nakasulat, nakaplano. No, pinaplano po ang goals para ma-hit. Okay? Hindi magic na mangyayari na lang. Pinaplano, ginagawa, ina-actionan po yan. Okay? You take control of your life. Ayan. Doon po kasi kapag nakalist yung ating goals, kapag may goal tayo, kinokontrol natin yung buhay natin. Ibig sabihin, um, hindi tayo yung, oh, bahala na, ganun. Walang ganun. Bahala na si Lord. Ayan. Kung parang magic, no? Kung saan na lang dalhin. Yun, go with the flow. Hindi tayo ganun. Kasi pagka ganun, kinokontrol tayo ng sitwasyon. Yung sitwasyon yung kumokontrol pag go with the flow tayo. Pero kapag ang goal natin, malinaw sa atin, malinaw sa vision natin, yung goal natin, nakokontrol natin yung buhay natin kung saan patutunguhan. 'Di ba? For example, ganito na lang po. Yung mga nag-hit sa atin ng rank, ayan, isa na rin po ako doon. Ayan, yung pong pag-hit ko ng rank, hindi po madali, no? Talagang siya, maraming pinagdaanan. Monthly nag-hit ako ng rank. Pero September, pinaka-stress ako nun. Pin Pinaka-stress po ako nun kasi yung kabila ko, kumpleto na yung kabila, malaki pa ang kulang. Pero hindi tayo sumuko, no? Na-pressure talaga tayo. Yan, pero dahil nakalista na yon, talagang gusto ko mag-hit ng Sapphire. Ayun, awa ni Lord, hindi po natin na-hit ng September. Sabi ko, anong kulang? Ayan. Tanong tayo, anong kulang? Bakit hindi ko na-hit? So, sa tulong po ng aking mga co-mentors and ang mentor ko, no?
ah, tag dito, gumawa kami ng plano. And of course, sa tulong ng member under our organization, nila Ate Lynn, nila Ate Tess, ayan, yung ating mga bagong pasok sa tulong nila. Lahat po yun ay nakaplano. So kapag nag-hit ka kasi ng goal, hindi ka lang basta hit ng hit. Dapat may plan siya. No? Para hindi ka masyadong ma-pressure. Kasi kapag may plano, malinaw siya eh. Alam niyo yung para pag gumawa ka ng bahay, di ba may blueprint? Wait lang po. Tumatawag. Ayan. Ano ba? May tumatawag po eh. Wait lang. Ayan po. Wait lang, mentor ha. Nawala yung ano ko, may tumatawag. Meeting ako. Hindi lang po. May tumatawag kasi. Ayan na po. Pakahusta lang po ulit. Ayan, kuya. Pasensya na mentors. Ano po talaga pag live, no? Ayan. Napeke ako ng kuya ng mentor Mark. Nakasmile sa akin, nakatayo. Picture pala yun. At saka ang ate Elvira. Napepeke ako ng mga ano nyo, ha? Wait lang po. Ayan. Kamusta po ba? Screener. Ay, hindi pa. Ayan. Okay. Ayan. Nawala na naman. Bakit nawawala? Ayan. So, ando na. Asa na tayo? Ayan po. Parang ano yan eh. Pag may goal ka, dapat may plano. Plano ka para gawin mo yung goal, mahit mo yung goal. Kailangan po, for example po, no, 'di ba, yung gumagawa ng bahay, lagi may blueprint bago gawin, 'di ba? So ganun din po tayo. Pag nag-hit tayo ng goal, dapat may blueprint din tayo. So yun sample ko po yung ginawa ni Mentor Jean, no? Kami yung mga nag-hit po ng Sapphire na talagang dumaan sa butas ng karayom. Ayan. Nakaplano po lahat yun, naka-blueprint na po yun. Si Ate Lynn din po, Harrison, ayan, naka-blueprint din po yung pag-hit niya ng goal. So, para iwas din po pressure masyado. Kung baga, nape-pressure pero hindi na hindi na inaanan ko yung September, yung pag-hit ko ng Sapphire, na-stress talaga ako. So, yun. At least, dun po sa blueprint na ginawa, alam na namin yung ending. May ending na po. So, talagang na-vision na namin yung ending. May konti mga habulin, konti na lang. 'Di ba? Konti na lang yung bibigyan ng solusyon. Ayan. And then next po natin, of course, sa tulong yun ng aking co-mentors. Yan, so ang core ng ating ng Master the Basics and of course yung aking mga mentors po.
Ayan. You focus on the important things. Ayan. Ibig sabihin, pag nag-hit ka ng goal, nakafocus ka lang sa important things. Yung gawain na makakatulong po sa atin. Iwasan po natin yung mga makakaabala. For example po, may hinihit kang goal. Kailangan this month mag-sapphire ka. Tapos, mahilig ka sa Netflix or mahilig ka sa mga Korean novela. Tapos, nanonood ka nun. 'Di ba? Hindi po gano'n. Wag po gano'n. Once na nag-hit ka goal or nag-set ka ng goal, kailangan kalimutan niyo po muna yung mga bagay or gawain or hobby na hindi po nakakatulong sa atin sa ating negosyo, no? Ah, for example po, yung iba po ano ba, mahilig pong manood ng YouTube, TikTok, ganyan. Okay lang naman yun. Yung sisilip tayo sa TikTok, saglit, yung para lang, ma-refresh lang yung utak natin kung yun yung nakakatulong para makapag-refresh ng isip natin. Pero saglit lang po, wag tambayan kasi sayang ang oras. No? Sayang ang oras sa pagbibigay ng oras sa mga gawain hindi nakakatulong sa atin. Yung manood ka ng Netflix, manood ka ng Korean novela, ilang oras yun? Kung di nagkakamali dahil addict ako sa Korean novela, ano po yan? 2 hours po yan. Tama po, nasa 2 hours yan. Minsan pag mas mahaba, 3 hours po yan. So sayang yung 2 oras na yon. Kung araw-araw natin ginagawa yon, so 2 hours every day ang nasasayang po natin. Eh kung humanap na lang po tayo ng taong makakausap, 'di ba? Sa 2 oras mo na yon, isang tao hanggang 2 tao na yung pwede mong makausap doon, pwede mong matok, 'di ba? O kaya makinig ka ng mga trainings, 'di ba? Iwasan muna natin yung hangga't din natin na-hit yung goals natin, iwasan muna natin yung mga nakakapagpabagal ng ating negosyo. So you can finish the task efficiently. Ayan. Kapag po kasi may goal tayo, mayroon tayong nakalista ng goal, nakaset tayo ng goal, yung task natin talaga mapi-finish natin siya efficiently, no? Talagang kung tuloy-tuloy tayong gagawin natin yun. You will be self-confident and enthusiastic. Ayan. Kapag nakaset ang ating goal, may self-confidence tayo. Kapag ginagawa natin yung goals natin with action ha, action, apply, ayan, para ma-hit natin ang goals, talagang may self-confidence tayo. 'Di ba? Magkakaroon tayo ng lakas ng loob na may hit 'yon kasi nakaplano, 'di ba? You will make progress. Ayan. Siyempre, magpo-progress tayo kasi naka-ano lahat eh, nakaset yung goal, nakaplano, ginagawa natin, iniiwasan yung mga bagay na makakapagpabagal sa ating ginagawa sa ating negosyo. You are closer to success. Hanggang maging close na tayo sa pagiging successful. Step by step po yan eh. For example po, no, baguhan ka pa lang. Ano yung dapat mong i-goal? Ayan. Meron po yung step. Kapag baguhan ka, ano yung mga una mong dapat i-goal? Diba? Kapag nalagpasan mo na yon, may next step po yan na goal. Huwag tayong tumalon agad. Okay? Sa finish line. Yung tipong bago ka pa lang pero tatalon ka na. Huwag pong ganon. Nakakaano po yun. Nakaka-burn out. Okay? Step by step po yan. Ayan. And then ito po. Ayan. Why do goals fail? Hmm. Bakit daw po yung goals nag-fail? No? Hindi natutupad, hindi nangyayari. So the goal was not written down. Yan. Kapag ang goal natin hindi nakasulat, susulat na natin mula ngayon sa mga bago po natin, sa mga new members, mga new business partner natin dyan na wala pang goal board or nakasulat sa cellphone, naka-wallpaper, or hindi nakasulat sa notebook, gawa na po tayo. Kung may goal board po kayo, mas maganda, mas malaki, mas maganda. Kasi kung mas maraming goal, mas maganda, mas malaki. 'Di ba? Hindi po kasi ah, nakukuha yung goal kapag hindi nakalista. Kasi po, or makukuha man siya pero napakabagal at napakatagal. Kasi po, wala tayong tinitingnan. Wala tayong pinaplano. Kasi ano eh, napupunta tayo kung saan saang daan.
Kasi wala tayong nakaplan, nakasulat. So, no delayed gratification. Ibig sabihin po, yung ating action, hindi na di-delay. Kasi meron tayong ano um, ayan, no delayed gratification. So, kapag ikaw po, kaya nagpi-fail yung ating goals, no? Ayan, nagkakaroon po tayo ng delayed gratification. Ibig sabihin po, yun nga po yung binanggit ko kanina, may hinihit ka, rank. Ayan. O kaya hinihit mo, kotse. Ayan. This month, maglalabas ako ng car. Or this month, maghihit ako ng sapphire. Pero anong ginagawa mo? 'Di ba? Kapag may delayed gratification ka po, ikaw yung nanonood ka ng TV, ayan, nanonood ka ng Netflix, nanonood ka ng Korean novela, okay? Namamasyal ka, bakasyon ng bakasyon. So yan, mga delayed gratification. Ito pa, yung tulog ng tulog. Ayan. 'Di ba? Nag-hit ka ng goal. Yes, hit ko yung goal. Ganito, kailangan supper ako this month. Pero anong ginagawa mo? Tulog ka ng tulog. Yung mga oras na dapat ihataw mo, yung mga oras na dapat kumakausap ka ng mga tao, nagpo-follow up ka, nagsishare ka ng ating products, nagsishare ka ng opportunity, natutulog ka. So, paano mo 'di ba? Delayed gratification po 'yun eh. Ayan. So, little commitment. Ayan. Ito yung ano po, maliit lang yung commitment mo. Ibig sabihin hindi ka seryoso. Halimbawa, sinabi ng mentor mo, ah, mentor Baby Linda, ano ka, hit ka sapphire this month. Yes po. Okay, sagot ko, yes po. Pero hindi ko naman siniseryoso. Ibig sabihin, hindi ako gumagawa ng mga paraan para gawin siya. Okay? Hindi ako hindi ako nagte-take action para ma-hit ko yung sapphire. Yun, little commitment. Ano lang, for example, ang ginagawa ko lang kung sino maging client, ganun lang. I-o-offer ng package, ganyan, magpapa-DR, ayan. Maliit lang yung action mo, yung commitment mo, kesa dun sa sa nag-yes ka, diba? Hindi mo nabigyan ng action yung commitment mo. Ayan. Keep changing or switching goals with the weather. Ayan. Madalas po nag-fail ang ating goals kapag ikaw ay pabago-bago ng isip. Palit ka ng palit ng goals. For example, mag-hit ako ngayong buwan ng ng rank, sapphire, ganyan. Tapos bigla magbabago next week. Ay hindi na lang pala. Mag-hit na lang pala ako ng just for you. Jade for you, gold for you. Mag-hit ako 5 times or 2 times. Yan. And then next other day naman, iba na naman yung goal mo. Ayan. Hindi po kayo makaka-hit ng goal kapag ganun. Kasi wala pong matibay na goal na nakaset. Kailangan matibay po yung nakaset nyo na goal. Kapag sinabi nyo mag-hit ka ng sapphire, ng ruby, ng ganito, ganyan, or halimbawa hihit ka ng this month ng Jade for you, Gold for you, dapat nakalista po yan. Dapat hindi po pa bago-bago. Pwede nyo naman pong dagdagan. 'Di ba? Wag bago-bago. Dagdagan nyo na lang yung inyong goal this month o kaya this year. O alam mo, this year, ang goal ko, ah makapag ah makapagpa-sapphire or magkaroon ng mga sapphire elite executive sa under my team. Ganyan. Dapat yung mga this year. Ganun. So, dapat plano yun. Huwag pa bago-bago po. Kasi pag bago-bago, natapos na yung limit, yung time limit, hindi mo pa nabibigyan ng action yung goal mo. Kasi pa bago-bago ka. Yan, keep changing or switching goals with the weather. The person who set the goal has not told anyone else for added accountability, help, or support. Ito po, halimbawa may inihit kang goal. Tapos, wala kang pinagsasabihang ibang tao, ikaw lang. Ikaw lang talaga. Karaniwan po, nag-fail siya. Kasi walang sumusuporta sa'yo. Wala nagpapalakas yung nagpapalakas ng loob or tumutulong na gawin yung goal mo, na ma-hit yung goal mo.
So dapat tayo, pag nag-set po tayo ng goal, at least alam ni mentor, alam ng co-mentor, or alam ng mga ah, ng team mo. Ganyan. Ikaw na lang mamili kung sino makaalam or lahat, ipaalam mo sa lahat. It's up to you po. Basta may makaalam. Yung mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Yung mga taong willing kang suportahan. Yung mga taong willing kang tulungan. Ako po, okay, kwento ko po yung ano. Actually po, nung September nga po, nag-fail ako. So talagang na-stress ako ng bonggang-bongga doon. Kasi 5,600 RQB na lang yung kulang ko sa kabilang side. Hindi ko pa na-hit, diba? So, na-stress ako ng bonggang-bongga. Sabi ko, ay, pag nag-set ako ng goal, hindi ko na lang sasabihin kahit kanino. Ganun. So, parang, kasi ano eh, nape-pressure ako. Ganun po yung ano ko, mindset ko after nun. Pero, eventually, na-realize ko, hindi pwedeng solohin. So, nag-hit po ako uli ng Sapphire ng October, ng November. May mga ilan lang nakakaalam. Opo, pero hindi ko sinolo. Kumbaga, yung ilan na yon, yun yung sumusuporta talaga sa akin, nagpapalakas ng loob, 'di ba? Tumutulong. Alam nyo, kapag nag-hit kayo ng goal, hindi naman kailangan na tulungan kayo, literal na sila na yung gagawa ng dapat mong gawin. No. Sila po yung tutulong para palakasin ang loob mo and planuhin at tulungan ka nila sa mga diskarte para kunin yung goal mo. Kasi kapag puro lakas lang naman ng loob, puro kaya mo yan, puro ganun lang, may mga tao kasing hindi sapat yon. May mga tao na kailangan mong turuan, anong diskarte mo? Paano mo gawin yan? Ganon. So, makinig po tayo sa mga tao doon na magtuturo, paano gagawin, anong diskarte, anong plano. Yan, dapat may plano. So, doon, less pressure and ma-excite ka pa na i-hit yung goal mo. So, hindi ko po na-hit ng September, October, November, no? Pero ang November, buong November po at October, doon ko siya pinlano. Doon naka-blueprint po yun. So, awa ni Lord, ayan, na-hit natin ng December. 'Di ba? And may goal ako noon. Sabi ko, before Christmas, kailangan ko mag-sapphire. So, no matter what, ayun, talaga po pinilit nating mag-sapphire ng before Christmas. So, nakakatawa kasi yung goal ko, nakuha ko. Bukod pa yung mga material things, 'di ba? So, na-hit po natin yon. So, ayan. The goal doesn't have plan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi may hit basta-basta ang goals kung wala kang plano. So, dapat may blueprint tayo, mentors. Kailangan po, pag nag-hit tayo ng goal, may plano yan. Diba? O, sige, halimbawa, nag-hit ka ng car. Halimbawa, ah, this year, kailangan kong maglabas ng car. Anong month? Halimbawa, June. So kalahatian ng taon, 'di ba? 6 months. So 6 months preparation. So sa mga halimbawa ito po sa maghihit ng mga car. Kung matagal 'yun, no? So yung iba ang gagawin 3 months preparation. Ayan, kung kaya ng 1 month preparation, pwede din. Ayan. Basta magano ka po plano. So anong dapat gawin? Planuhin mo paano ka makapaglabas ng car? Paano mo mababayaran monthly? Paano hindi ka mahihirapan magbayad monthly? Dapat ganun po. Hindi lang po yung makapaglabas tayo ng car. Dapat may plano rin tayo para doon. So, anong gagawin? Build ka ng team. Patibayin mo yung team mo ng, halimbawa, after 3 months, January, February, March, maglalabas ka ng car. Dapat, January, February, yung buwan na yan, ubusin mo ang oras mo, ang panahon mo sa pag-build ng team. Okay? Kasi pag build ang team mo, hindi ka mahihirapan. Hindi ka mahirapang ilabas. Hindi, habang nag-a-apply ka niyan, hindi ka mahihirapan magbayad monthly. Okay? Yung salagang easy na lang sa'yo yung pagbabayad niyan. Consistent. Kasi build ka ng team. Diba? And yun naman, kapag ka mag, may ano ako dito yung, ang Kuya Edward kasi nag-share siya, nakaplano. Very good na, di ba? Nakakatuwa. Nakaplano siya. Yung pagsasafire niya, pagruruby niya,
Pag emerald niya, pag diamond niya, planado siyang lahat. 'Di ba? So, may goal siya and may plano siya. Ganun po talaga dapat tayo pag naghihit tayo ng goal. May plan, may kasamang plano, may kasamang action. Okay? Hindi lang po plano ng plano, hindi lang po hit ng goal. Kailangan with action din, syempre. So, ayan. So, sa mga nag-hit po ng mga sapphire, ganyan, planuhin po natin kung gaano ka ikli ang panahon na gusto nyong ma-hit siya. Planuhin niyo po yung mga dapat nyong gawin. Gawin po planuhin ang action na gagawin. Ayan. So, next. Ayan. Goal setting, dapat may target. Ibig sabihin po niyan, tina-target ang ating goal. No? Hindi sinusulat lang, sinasantabi, tinititigan lang, pero hindi tina-target. Hindi ganun. Ayan. Decide exactly what you want. Ibig sabihin, how much do you want to earn this year? Kailangan po, pag nag-decide kayo, eksakto, kung ano yung gusto nyo. Ayan. Nakita niyo tong board na to. Ayan. Pwede pong ganyan. Magulo man siya kung tititigan ng iba, pero pag ikaw ang gumawa niya, lahat ng goals mo nandyan, hindi magulo yan. 'Di ba? Pero yung mga hindi nakakaunawa, hindi niya goals, parang maguguluhan pa sa unang tingin. Pero promise, pag kayo gumawa ng goal board nyo, kahit saan nyo pang pwesto ilagay, hindi kayo maguguluhan. Kasi goal nyo yun eh. 'Di ba? So yon. How much do you want to earn this year? Lagay nyo yung figure exactly. No? Huwag tayong dapat mga 1 million plus. Walang ganon. 1 million plus po. Walang ganon. Halimbawa, 1,199,000. Yon, eksaktong-eksakto dapat pag naglalagay tayo. Figure po dapat, no? Tapos, what kind of lifestyle do you want to create for yourself and your family? So, exact din. Halimbawa, ganito yung lifestyle na gusto ko, ganito yung bahay, ganyan. Ganitong hitsura yung bahay, three floor, ganun. Three-story house, may swimming pool sa taas, ayan. Oh, may garahe sa baba, kasya yung venting car, mga ganon. Dapat eksakto. Tapos, every Sunday, mamamasyal kami, punta kami ng iba't ibang ngayong dapat next month punta kami Baguio, next month ganyan. Kailangan literal po na nakasulat yung ano, 'di ba? Tapos weekly mag-grocery kami worth of 30,000. Ayan, dapat nakasulat po 'yon. Kailangan literal na nakasulat para meron kang hinihit, 'di ba? What rank do you want to hit? Ayan, kung sapphire ang gusto mo, kung ruby, kung emerald, kung diamond, lagay niyo po dyan kung anong rank yung gusto nyong i-hit. Yung nga po example ko kanina yung kay Kuya Edward, shinare niya sa amin yun. Nag-hit siya na, di ba, sapphire na po siya. So, nag-hit siya ng ruby, nakaplano na yung emerald niya, nakaplano na rin yung kanya diamond ng ganitong month. O, 'di ba? Literal ano po siya, talagang specific. May month po siyang binabanggit. Nakalagay po 'yan sa kanyang goal. Ayan. How many people in your organization do you want to be added this year? Ayan, ginugol din po 'yan. For example, this year kailangan ko ng 100 person. 100% ang hit ko po na madadagdag sa aking organization. 100% po yung matutulungan ko this year na ma-share ng products ng barley and ma-share ng opportunity. So, no limitation. Huwag niyong bigyan ng limit yung sarili niyo. For example, ang iba sasabihin, napaka-imposible naman ng mga goal na nilalagay mo. Magkakaroon ka ng ganitong car. Next month, imposible yan, ganon. Huwag kayong magpapadala sa ganun, ha? Nangangarap na lang din naman tayo, nag-hit na rin naman tayo ng goal, huwag na natin bigyan ng limit ang sarili natin. Okay, pero yung pag-aano po ng goal, sabi ko nga sa inyo, yung, yung makatotohanan, ang pag-hit ng goal. Titingnan nyo anong kalagayan ng inyong income para makapaglagay kayo ng goal monthly. Okay? Monthly, quarterly, ayan. Huwag tayong mag-hit ng goal ng talon agad. Diba? Step by step po yan. Ayan, pag may mga tanong pa kayo dyan,
later. Ayan po. Ayan, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Ito po, totoo po to. Kung ano po yung pinapakain nyo sa isip nyo, kung ano yung pinapasok nyo sa isip nyo, kung ano yung iniisip nyo, nagkakatotoo. So isipin po natin na may hit natin ang goal natin, nagkakatotoo po yun. Totoo yun. It's a law of attraction. Diba? Manifestation. Talagang nagmamanifest po yan. Totoo yun. Um, Pag iniisip natin ng negative na hindi natin mahihit, ay hindi ko kaya yan, ganyan, nagkakatotoo din yun. Hindi mo talaga mahihit. Pero pag nasa isip mo siya, kaya ko yan eh. Mahihit ko yan. Kayang-kaya ko yan. Ganon. Tapos binivision mo na yung ending. Importance po yun. Importante yun. Yung binivision mo na. Ako, nung nag-hit ako ng ng sapar, binivision ko na may poster na ako. May poster na ako. Tapos, pangarap ko din na may kasabay ako or may, kahit nga mauna yung under my organization. Actually, nauna pa ang Ate Lynn na mag-sapphire. Nauna sa akin ng 1 week bago po ako. Pero, na-vision ko na kasi yun kasi nandun na po yun sa plano namin. Mauuna talaga siya. Mm-mm. Kasi siya yung tumulong sa akin. Sila yung tumulong sa akin sa RQB ko. Okay? Yung team ko, sila po yung tumulong sa RQB ko. Bukod pa yung sa mga direct referral ko. 'Di ba? So talagang planado and na vision ko na yon. So once talaga na ikaw may goal ka at na vision mo yan, tiningnan mo na or inisip mo na yung ending, tapos inisip mong mahihit mo, inisip mo na lahat at paniwalaan mo. Hindi lang iniisip, dapat papaniwalaan mo na kaya mo siyang gawin, kaya mo siyang makuha, na makukuha mo siya. Sa totoo lang po, ma-achieve niyo yan. Totoo po yan. Subok na subok. Ayan, agree po ba? Agree po ba ang lahat? Sa type 1 po, tingnan ko po kung gising pa kayo o inantok na kayo. Ayan, ayan, 1. Sabi na Ate Wilma, gising na gising pa. Ayan, from Marina Pascual. Ayan. O, mga gising na gising pa ang lahat. Kay Mentor Helen. Mentor Helena. Ay, Marina. Ayan. Thank you so much po. So, next po tayo. Ganyan ako na ganyan sa screen. Wala pa rin dyan. Ayan. Ayan, si Mentor. Ayun. April Ann. Ayan. So, hello po, Mentor. iPhone test. O, diba? Test po ba ang pangalan ni iPhone test? Ayan. So next, yan, write your goals down. Think is better than think. Sa totoo lang po, totoo po yan. Mm-mm. Subok na subok. Sulat niyo yung goal. Ako hindi lang goal eh. Pati yung blueprint, naka-drawing na. Apo, ganyan po kami. Nila Mentor Jean Maghit, Jean Mabuta, shout out. Ayan, gising ka pa ba? Ayan, ganyan po kami mag-hit ng goal. Nakalagay yung goal with blueprint. Ayan. Oo, yun talaga. Naka-goal siya, blueprint, ayan. Halimbawa, ang goal mo, mag-rank, lagay mo doon. Sapphire this January 2024. Ayan, tapos gawa ka na ng plano doon. Ganun po. Tapos, kapag nag-hit ka naman magpalaki ng grupo, i-blueprint mo din siya. This month, kailangan ko ng 10 tao. Ayan, lagay mo na left and right, 5. 'Di ba? Nakaplano siya. Tapos lagay mo na rin din yung, compute mo na rin din yung mga RQB, and then check mo, nag-hit pala ako ngayon ng Ruby. Lagay mo, hit Ruby, o goal, ganon. Kailangan nakaplano po yan. Huwag lang nating iisipin, kailangan din nakasulat. Sulat natin yung goal natin, yung plano natin. A goal that is not written is just a wish. Ayan, sabi po, kapag hindi yan nakasulat, wish lang yun. Yung wish, pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. No? Parang magic po siya. Parang himala. Ganon. Tapos, smart. Ayan. Make it into an affirmation and read it every day. So, kailangan po, i-ano natin to, kailangan lagi nating babanggitin and babasahin every day. Once daw po kasi na naisulat natin yan, dapat binabasa rin natin ng malakas. No? And then,
Binabasa po natin yan araw-araw para kasi alam, powerful po yun. Yung ating goal, pag sinasabi natin ng vocal po, powerful po yun. More powerful with vision board. Ayan. Yun nga po, gagawa kayo ng vision board. Yung goal board and vision board. Isa po yun. Okay? So, gawa po kayo nun. Yun nga po, kailangan yung goal nyo, nabivision nyo. Okay? Dapat nabivision kasi po, kapag nabivision natin, subok na subok, nagkakatotoo. Ibig sabihin po nun, pag na-vision na natin na meron na tayo nun, na-hit natin yon, nasa finish line na. Ganon. Nagkakatotoo po yun. Mm-mm. Mentor, Annalyn Petarque yan. Amazing mo po lahat. Yes, amazing po lahat. Ayan. The next. Ayan, dapat may countdown. So, countdown tayo. Okay lang po ba? Play ko to. Napiplay kaya? Pikit nyo po ang inyong mga mata at isipin nyo or i-vision nyo kung ano yung goal nyo. Next month. Parang hindi. Ay, sayang, ayaw. Nako, di bali na. Skip na po natin yan. Pero yun nga po, try natin po. Magbibilang ako ng 10. 10 to 9. I-vision nyo po kung ano yung plano nyo, ano yung goal nyo next month. Okay, pikit po natin ang ating mga mata at i-vision natin yan. Okay, 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Ayan, may mga nagsulat na ng kanilang mga goal. Ayan. Ayan. Comment down nyo po yung mga plano nyo, yung mga goal nyo. Basahin natin. Ang sabi po, ay, ang sabi po ni, ayan, the mentorness, time and financial freedom, magka-J package. Ayan. So, sabi naman ng mentor, Jean Mabutas, malaking team. Si Ate Wilma naman, eating sapphire. Ayan po yung yung mga goal nila sa January. Sino pa po? Mentor Annalyn. Ayan, magkaroon ng malaking team. Si Mentor April Ann, give me 5 bonus. Ayan. Si Mentor Opie, hit sapphire. Mentor Naomi, pay rank. More executive DRs. Wow. Ayan. O, di ba? Dahil meron na po kayong ginugol, isulat nyo po iyan at gawan nyo ng blueprint. Gawan nyo ng plano. Mentor Elvira, Grubi para sa grupo. Ayan. Sulat nyo na po yan. After ng training natin, gawa na po tayo ng plano. Kahit mas malaki pa yan, malaking ano yan, okay lang yan. Uh, Manila paper or whiteboard, kung may whiteboard kayo dyan, isulat nyo na, gawa nyo na ng plano para everyday makikita nyo na ito pala yung dapat kong gawin everyday para ma-hit ko yung ganitong plano, para magawa ko, ma-hit ko yung aking pinaplano, ganon, yung aking goal. Mas masaya po kapag nakaplano, mayroon kang blueprint. Hindi lang po sa bahay ginagamit ang blueprint. Pwede rin po siyang gamitin sa pangarap natin, sa ginugol natin. Okay? Si mentor, Zoom user, SPO, to everyone, to hit Sapphire. Wow! Congratulations in advance po. Naway mahit po natin ang mga goal natin January. Ako, ang goal ko po, ayan, ang goal ko sa ay, bakit nawala? Alam po. Ang goal ko hmm, sa January ay magkaroon po ng mga sapphire under my organization. May isa na si Ate Lynn, dadagdagan pa po natin. Yun yung goal ko. Yung sila yung kumita, kumita din sila gaya ng kumikita ako. Yung team I Am Phoenix, ang goal ko po, lahat po doon ay kumita. Lahat ay mag-rank up. Okay. Balik ko lang po, nawawala po yung ano ko eh. Wait. Balik ko po yung aking isa kong phone. Ako, pasensya na. Nagloloko po.
Ayan, okay lang po na paano. Okay lang po pa co-host po ulit. Ayan. Ayaw kasi gumana rin po ng ano ko dito, yung link kasi hindi ko siya mabasa sa laptop. Di ko po alam kung bakit. May problem daw po yung link. Ayan, thank you so much po. Ayan. Next tayo, set a deadline. Ayan. Pag may goal po tayo, may plano tayo, syempre may deadline tayo. Dapat po exact sa iyong date. Dapat ma-hit mo siya bago dumating ang deadline. No. Sino po ba dito yung ano, yung last minute? Ayan. Okay lang, basta may deadline tayo. Ayan. Kailangan po mag-set kayo ng deadline. Dapat po yung date, yung day, yung month, yung day, and yung year. No? Your subconscious mind uses deadline as forcing systems to drive you consciously and unconsciously toward achieving your goal on schedule. Ako po, ang naka-schedule ko po na deadline nung nagkita ko ng Sapphire is December 23, Saturday. Na December 23, 2023, December. Ah, tag dito, ano po siya, Saturday. Kasi yun yung last day ng ano ng office. So nandun po yung deadline ko. Gusto ko ma-hit po yung aking rank ng ganong date. So yun po talaga yung nakalagay ko na date. And thank you Lord kasi ano pa lang, December 21 tapos na po siya. O 'di ba? 2 days before deadline. So kaya important na may deadline tayo para yun po yung mag-uutos sa atin na bilisan natin na tapusin natin yung ating goal. Malapit na yung deadline, ganyan. Yun po yung magpupush sa atin, magpupwersa sa atin. Siya yung forcing system natin. So, no next month or next time mindset. Iwasan po natin yung next month or next time mindset. So, dapat, bago mag-deadline, magawa siya. Dapat bago mag-deadline, ma-hit siya. Okay? With whatever it takes attitude. Dapat kapag dahil may deadline tayo, may sinet na tayong goals, mayroon tayong plano, dapat ang attitude natin, kahit anong mangyari, mahihit ko yung goal ko. Dapat po ganun. Kasi yun po yung mag-uutos sa ating subconscious, yung na bago yung deadline na to, kailangan whatever it takes, makuha natin yung goal natin. Okay? So yan, next. Identify the obstacle that you hate, that you have to overcome. Yan. Write down your distractions. Ato po yun, yung mga nakakapagpabagal sa ating resulta. So, ano-ano po ba yung mga bagay na distraction sa inyo? Sulat nyo yun. Write down. Halimbawa, sa bahay nyo, ah, pag nasa bahay ka po kasi karaniwan comfort zone nyo po yan. Yung bahay nyo talaga, yun nandun yung family nyo, mga kapitbahay nyo, mga kakilala nyo. Ayan. Marami pong distractions yan. Kapag mahina-hina ka pa, eh talaga mapapabagal yung iyong resulta. No? Kasi magkakaroon ka na maraming distractions. Yung pakikipagkwentuhan mo, o oras ano na yun. Kapag matagal kayong nag-marites, ayan, so less or ano na yun, malaking oras na yung nakain sa ibibigay mo dapat na attention sa negosyo mo. And yung mga panonood po ng mga Korean novela, YouTube, Netflix, ayan, yung mga hobby, basketball, yan, mga nagbabasketball, yung mga nag-gym, yan. Kapag may need tayong goal, yung mga hobby natin, iwasan muna natin. Balikan na lang po natin kapag tapos na nating ma-hit yung goal natin, 'di ba? Pwede namang balikan. Dapat focus po tayo sa ginagawa natin. Ayan. Value of sacrifice. I-value po natin yung sacrifice. Kailangan po talaga mag-sacrifice. Kaya po nun, maliles po talaga yung oras mo sa family mo, sa mga kaibigan mo. Ayan, maliles yan eh. Tapos yung mga hobby mo, hindi mo magagawa. Yung pagbabasketball, panonood ng Netflix, ganyan. Sacrifice nyo muna. Yan. Yung
may lakad yung buong family, mamamasyal, out of town, eh may ginugol ka, hindi mo pa nahihit, huwag ka muna sumama. 'Di ba? Pwede naman yun. Sa susunod na lang. Yun yung mga sacrifice talaga, 'di ba? Ay, sayang, dapat kasama ako doon. Okay lang yun kasi pag na-hit mo naman yung goal, pwede na. Okay? So, power of self-discipline. Ayan. Mahirap po talagang kalaban yung sarili natin. So, para ma-hit natin yung goal natin, labanan po natin yung sarili natin. Yung mga unang-una po dyan, yung katamaran. Ayan, labanan natin yan. Sarili natin yung kalaban dyan. Okay? Tapos, yun nga, yung, ah, tag dito, nadidelay ka, no? Na nanonood ka or ginagawa mo yung mga hobby mo, stop muna yan. Yung kahit kating-kati ka ng gawin, kating-kati ka ng puntahan, panoorin, ganyan. Huwag muna. Labanan mo yung sarili mo. Okay? Kailangan focus ka lang. Kasi pag focus ka, madali mo lang makukuha yung goal mo. So, focus on your long-term goal. Ayan. Ano po ba yung mga long-term goal mo? Ayan, sulat mo yon at mag-focus ka po doon. Okay? Kasi, for example, pag hindi ka po kasi nag-focus dyan, wala, hindi mo ma-hit. Hit ka lang ng hit, monthly, yearly, wala po, sayang ang oras, 'di ba? Sayang ang panahon. So, ayan, listen to successful people. Ayan, pakinggan daw po natin ang mga successful people. Totoo naman yan. No? Makihalupilo tayo, makinig tayo, magtanong tayo. Paano nila na-hit yung kanilang goals? Paano sila napunta sa pagiging successful? So, law of association. Sabi dito, kung sino yung mga taong sinasamahan mo, magiging ganun ka na rin. Pero ingat po tayo ha, piliin natin yung mga sinasamahan natin. Okay? Okay? Pulot tayo sa kanila ng diskarte. Paano nila na-hit yung kanilang mga goal? Paano sila naging successful? Okay? Ingat din po tayo sa mga sinasamahan natin. Dapat yung tamang tao lang. Mm-mm. Literal na tamang tao. Okay po? Be with those who inspire and motivate you. Ayan. Sumama tayo dun sa mga taong nakaka-inspire sa atin, nakaka-motivate sa atin. Okay? Meron kasi mga tao din na hindi pa siya sobrang successful, pero pag siya yung kinakausap natin or sila yung nakakasama natin, na-inspire tayo, na-motivate tayo. May ganun po. Yung mga nag-uumpisa pa lang, ganyan. Yung hindi naman sobrang successful pero ang laki ng tulong sa atin. Mararamdaman naman natin yan, mentors. Kung sino yung mga taong nakaka-inspire sa atin. Sumama tayo dun. No, kahit hindi pa siya ganun ka-successful. Okay? Di ba sabi ko nga sa inyo, depende po yan. Pero totoo po yan, law of association, kung sino yung mga makikihalubilo tayo sa mga taong successful, kung sino yung mga pulot tayo doon. Pulot tayo doon ng mga diskarte at aral. Kasi napagdaanan na po nila yung hirap bago nila ma-hit yung kanilang kung nasaan man sila ngayon. Tapos be with those who inspire and motivate you. Ayan, kahit mabagal po ang ano ng tao, ang pag-hit na pagiging successful, pero kung na-inspire tayo sa kanya, na motivate tayo, sama tayo. Nararamdaman naman po natin yan. Kapag mabilis yung ating yung pag-hit ng goal natin, yung ating progress, na may progress tayo, yun. Ibig sabihin, good influence po yung mga taong sinasamahan natin. Be careful with dream stealers. Ayan, mag-ingat po tayo dyan, yung mga nagnanakaw ng ating pangarap. Ayan, wag tayo diyang wag tayo diyang, medyo layo-layo tayo diyan. Yung nakaka-down po sa atin. Ibig sabihin, may hinihit kang dream, may goal ka, pero pinapabagal niya yung resulta, pinapabagal niya yung paghihit natin. Ayan. Our words have power. So, ibig sabihin, yung mga salita natin ay may power. Ibig sabihin po, kapag nakakarinig tayo na nakaka-negative sa atin at mahina tayo, ayan, pwede po tayong mawala na sa tamang daan. Hindi natin mahihit yung ating goal. So, patibay tayo. Kahit anong marinig natin sa iba na nakaka
negative sa atin, wag na nating pansinin. Ang pakinggan natin yung mga nagbibigay sa atin ng advices at nagbibigay sa atin ng mga tips, no? Ayan, kasi very powerful po yun. Yung mga babanggitin nila, nakaka-epekto po yun sa ating pagkatao, sa ating nararamdaman at sa ating action. So mag-ingat po din tayo, no? Hindi lahat pinapakinggan at hindi lahat sinusunod. Dapat po marunong tayo na mag-filter. Ayan, kasi makapangyarihan ang mga salita, nakakaapekto. Alam niyo yon, mas matalim pa sila kaysa sa kutsilyo. Ganyan. So, dapat, kapag pinakinggan natin, naapektuhan po talaga buong pagkatao natin. So, kailangan, piliin lang natin yung mga pakikinggan natin at pilian lang natin yung mga tao na sinasamahan po natin. No? Sama tayo sa mga successful people na makakatulong sa atin. Sa mga tao na hindi pa man sila successful sa ngayon, na katulad mo ay hinihit pa lang nila ang mga goal, pero nakaka-inspire sa'yo, nakaka-motivate sa'yo, okay po yun. Diba? Next, make a plan. Ayan, paulit-ulit ako sa plano. No? Ayan, make a plan. Organize your list into a series of steps from the beginning all the way to the completion of your goal. Plan each day, week, month in advance. The more careful and detailed you are when you plan for activities, the more you will accomplish in less time. This saves you time. So, ganun po ka-importante ang plano. Ito ba yung sinasabi ko, blueprint ang tawag namin dyan. Ito yung plano, no? Kasi na-organize po yung mga dapat mong gawin, yung mga steps mo. Tapos everyday, meron kang gagawin. Nakaplano na kasi yon, yung everyday, week, or a month in advance. Tapos, mas maingat nating nagagawa, no? And detail po. And of course, nasisave yung ating time. Kasi kapag po hindi tayo nakaplano, nauubos yung time natin sa isang bagay, hindi pa natin nagagawa ng tama. So pag nakaplano ka, nakalista yan, nakasulat yan, ah, step by step, alam mo na yung gagawin mo. So malilesser yung time. Hindi ka maghahabol ng due date, 'di ba? Yung due date kasi kumakaway-kaway lang yan. 'Di ba? So, kailangan bago mag-due date, tapos ka na. Ganun. Kapag may plano ka, tapos ka na. Wala pa yung due date mo. Kaya important po yan ha. Magsiset ka ng goal, magsiset ka ng plan, and then action. Ganun po siya. Yan, practice visualization on your goals. Create clear, exciting, and emotional pictures of your goals as if they were already a reality. Ayan, ito po yun. Kapag kayo po ay gumawa ng goal board or sa cellphone nyo or kung saan kayo comfortable na ilagay, ayan, maglaano po kayo ng mga pictures, mag-save kayong pictures, iset nyo siya, and of course, yung isip nyo, pinapractice nyo po, binivisual nyo po. Kasi ito po naniniwala ako, pag na-visual nyo, magkakatotoo. Pag malabo sa visualization nyo, malabo siya sa, hindi nyo naiisip yung ending, hindi po siya magkakatotoo. Naniniwala ako doon. Pero pag clear na clear po sa isipan nyo, magkakatotoo po siya. Mm-mm. Ayan. And next, ayan, mental picture combined with emotion has big impact on your subconscious mind. Ayan, so sa isip nyo, i-picture nyo na, and then with your emotion. Kasi totoo po yun. Kapag nafe-feel nyo kung ano yung nasa isip nyo, at kung ano yung nasa isip nyo, yun ang nafe-feel nyo. Ayan, big impact po yun sa inyong subconscious mind. Pagkakatotoo po yun, mentors. And then next, ayan, meron ulit. Di naman nag-play. So, ano na natin. Do not, do not ask God to guide your footstep if you're not willing to move your feet. Ayan, ang sabi dito, huwag niyong hilingin kay Lord, kay Papa God, na i-guide kayo sa footstep nyo. Or, kasi kung hindi naman kayo willing na igalaw ang mga paa nyo, ibig sabihin, huwag kayong humiling kay Lord, tapos kulang naman kayo sa action. Oo. Humiling kayo kay Lord, guidance ni Lord, kung ginagawa nyo naman, ina-actionan nyo naman, ginagawa nyo para yung plano para ma-hit yung goal nyo. Para kasi kayong nag-wish lang, Lord, bigyan nyo po ako ng car sa June, pero wala ka namang ginagawang action. Lord, gabayan niyo po ako para
ma-hit ko po yung Sapphire this month, pero wala ka pa rin ginagawang action. Dasal ka lang ng dasal, prayer ka lang ng prayer, pero hindi ka naman gumagalaw, tulog ka ng tulog, diba? Oh, tapos ginagawa mo pa rin yung mga makakapagpabagal sa resulta mo, 'di ba? Mm. Doon yung mantetelibabad ka, mag makikipagbabaran ka sa kwentuhan sa cellphone na hindi naman nakakatulong sa goals mo, 'di ba? Sayang, ka lang, para ka lang wish ng wish, pero no action, 'di ba? Ano ka lang, para lang siyang wish. Yung bahala na, himala, ganun. So dapat pray tayo ng pray kay Papa God, nagabayan tayo, pero ginagawa natin ng paraan, ginagawa natin yung dapat nating gawin, ina-apply natin para ma-hit yung goal natin. Gagabayan tayo ni Lord kasi nagsisipag ka at ginagawa mo lahat para ma-hit mo yun. Okay? The next, wala na. Video lang yata. Ayan, wala na po at. Ayan, wala na po. So, yun lang po. So, bago ang lahat, yun nga po, ulitin ko, wag tayo pray ng pray kay Lord, pero wala naman tayong ginagawang action. Take action. And then, si Lord na ang bahala mag-guide sa atin. Okay? Yun lamang po. Thank you po. Yan. I'm Baby Linda Rado, founder of I Am Phoenix, and I am worldwide. Thank you po. Thank you so much, Mens, no? Sa malupit na learnings, sa mga sharing. Daming natutunan, Mens. Thank you po. Lutang pa ako sa puya. Pasensya na. Parang ang gulo ng ano. Ihalata, Mens, eh. Nasa ako pang lutang yata, Mens, eh. Thank you. Thank you, mentors. Salamat po sa mga 32,000 participants na nakinig na kahit puyat na puyat dahil sa Christmas. Ayan. At sa mga nasa US po, nasa abroad, ngayon pa lang ang Christmas sa kanila. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan po. Thank you, Mentor Naomi Guevara. Ayan. Merry Christmas, Yan po. men. So, Mens, mag-picture muna tayo. Ako na lang yung Sige. mag-picture. Apa. So, since naka-ano ka na, ayan. Okay. Wag mo nang mag-ano ha, wag mo nang mag-message. Hindi makita, Mens. Parang half, ano ka lang. Dito lang yung makita sa chin. Taas konti, Mens. Ilayo ng kaunti. Oo. Yeah, parang ano pa rin, Mens. Itaas mo ng kaunti yung kamay. Taas pa ng kaunti yung kamay. Kasi hindi makita. Ayan. Okay, ready, Mens? Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, isama ko si Mentor. Ano nga bang pangalan ulit? Admin. Tama ba? Mentor April. Opo. Kayo. Mens, ano na lang? Bisan kayong dalawa. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, gallery view tayo. Okay, mentors. Isang slide lang tayo, okay? Okay, mentors. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, mens. Tapos na tayo. Back to you, mentor. Okay, thank you so much, Back to Mens. you. Ano ba? Tawag niyo no? Question, Mens. Question or mag-share sa learnings na sinashare na sa atin ni Mentor Bibilinda Rado, Mens. Sino yung gustong magtanong or mag-share sa learnings nila about sa settings? No question, Mens? Magtawag na lang ako, magtawag, mag-share ng knowledge. Si Mentor Jean Mabutas, pwede mag-share comments ng learnings moments about sa goal settings. Wala yata eh.
Question na lang sila magki-question dyan, Mens. Walang magki-question. May question po ako. Ngayon ba, Naintindihan yata. hello? Sige, Mens. Sige, Mens. Um, this is not regards with yung sa topic ni mentor magtatanong ako kailan na magre-resume yung office ng IM? 27 to 20 hanggang 29 Mens. 27 to 29. Okay po. O, sige. Yun lang. Thank you. Kasi akala ko wala na talagang office until January. Mahit mo pang sa Mens, pwede pa. Okay. Yes. Congratulations. Hahabol. Congratulations. Thank Si you, si Mens. Mentor, kaya hindi mo yan. natanong siya. Kaya yan. Opo. Ay, nako. Yes. Sige, thank you, mentor. Mens, si Mentor Mark Kidanan, may tanong siya. Sige, Mens, tanong ka na, Mens. Ayan, amazing morning. Ilang taong ka na po, Mens? Joke lang. Mens. Ayan, amazing morning po, Mens. Sa lahat ng participant, no? Amazing morning sa napakalupit nating host and speaker. Grabe mga mentors, palakpakan naman natin yung speaker natin kasi alam niyo na, so nahit niya yung Sapphire, no? Siya po ang newest Sapphire. Wow, congratulations. Okay. Kaya yun, so tatanungin natin siya, no? So ayun, Mentor Bibilinda, so hingi lang po kami sa inyo ng kunting idea. So para, kasi iba-iba naman po kasi yung mga idea ng mga nag-hit ng Sapphire. So ang tanong ko po sa inyo, so sa pag-hit nyo po ng Sapphire, ano po yung ginawa nyo and paano nyo po siya ginawa? Ayun. Ayan. Ang galing talaga ni Mentor Mark Idana magtanong. Kulang po talaga ang meeting pag di nagtatanong yan. Ayan. Actually po, gaya ng sinabi ko kanina, nag-hit ako ng Sapphire ng September na. So pinag-hit po tayo ng mentor natin ng Sapphire. Kaya lang, siguro hindi po, ang ano ko kasi nun, ang plano ko nun is mag-DR ng mag-DR. Ibig sabihin mag-direct ng may direct. Mag-direct ng 4 na Jade at sure na Sapphire na ako. Diba? Yun yung plano ko noon. Pero nahirapan po tayo kasi that time, struggle na rin. Hindi ko na kumpleto yung 4 na Jade. Dalawang Jade lang po yung nakuha ko nun sa kabilang side, sa left side ko. So yung kabilang side ko, yung right side ko, kulang. Kulang po ng 5,600. Meron naman ako naipasok na gold doon. So kulang. So hindi ko siya kinaya ng sarili ko lang. Pwede kasi ang Sapphire po kasi mentors, no? Pwede niyong i-hit yan ng sarili mo lang. Ng ikaw lang. Mag-DR ka lang na mag-DR. Within a month. Kailangan mo kompleto mo lang yung RQB na 7,000, 7,000. So ako, that time, mayroon na ako kasing team din. So ako kasi, yung kauumpisa pa lang ng team ko, mga bago silang lahat, hindi ko sila mapabayaan. Kasi ayoko din. So tapos sabay nun, nag-hit din ako ng Sapphire. So medyo mahirap siya sa part ko na magsarili lang talaga. So yun, kaya na-stress ako kasi hindi ko na kompleto. Ay, so ang ginawa ko, eto, sa tulong po, hindi man sinasadya, no? So, isi-share ko na din. Ayan. Kaya dito nabuo po yung aming core. Kami kasi na Mentor Jean Mabutas, nag-hit po ng Sapphire pareho. And September, hindi namin parehong na-hit. Hindi namin nakuha. So, bukod sa asawa ko, sa mister ko na tumutulong sa akin, si Mentor Darrell, siya po yung tumutulong din sa akin na mag-hit po ng Sapphire. Bukod sa kanya, dumagdag po si Ate Wilma at si Sisi Jean Mabutas. Sila po yung tumulong sa akin na gumawa ng plano. Yes. Actually, may plano na ako no na hindi man kinaya ng sarili ko, gagawin ko siyang teamwork. Teamwork po. Paano yon? Paano naging teamwork? Gumawa po kami ng blueprint. Ayan. Pag-isa sa kaliwat kanan ko, si Ate Lynn or si Ate Tess, or kung sino man yung leader ko sa kaliwat kanan na mag-hit ng Sapphire, sasabayan ko. Sakto po, by October, nag-decide ang Ate Lynn, mag-hit siya ng Sapphire by November.
So, nakaplano na yun, nakalista na yun kung ilang RQB yung ibibigay ng organization ng Atilin. Tapos po, sa kabila na lang yung ihahataw ko. Kasi yung leader ko doon, hindi naman po talaga siya nagbi-business. Products lang po talaga ang gusto niya. Okay? Pero since may nakaplano na papasok under sa kanya na Jade, so nakalist na rin yun. Lista ko na rin siya. So, dapat po November ang hihit ko. Pero hindi pala mahihit siya ng November. Talaga nakaplano muna kami ng Atilin. Sabay kami nagplano ng Atilin. Nag-create kami ng, ng plano. Katulong po yung mga co-mentors ko sa Master the Basics. Si Ate Wilma at si Mentor Jean. So nakaplano po yan. Katulad po din ng paghihit ng Mentor Jean noon. 'Di ba? Kasi ibang kwento naman siya, iba naman yung sa akin. So ito po, combination with teamwork and sarili ko pong DR. Yung kanan ko, kay Ate Lynn, teamwork. Okay? Puro. Wala akong DR doon. Siya lang. Nag-hit po siya ng Sapphire doon. So, nakompleto ko yun. Actually, sobra-sobra pa. Pang Ruby na nga yun. Ano ko doon. Pang Ruby na po yung RQB ko doon. And then, yung kaliwa ko, tinulungan din ako ng leader ko doon kasi may pinasok din siya. Meron din po siyang direct DR na Jade. Ako, dinagdagan ko na lang. So, nag-DR ako ng nag-DR doon. Doon ko pinasok na yung pinasok. And then, yung mga mover maker ko, nakaano na rin yan, nakaplano na rin po yun. So, yun. Kung ako lang po mag-isa, mape-pressure ako. Pero dahil nga may mga gumagabay sa akin po mentors, nandiyan ang Ate Wilma, Mentor Jean, ayan, yung asawa ko, and ayan po si Mentor Dabte, nakasuporta, ayan. Dahil po may plano at may mga taong nagbibigay support sa akin, talaga pong nahit po natin yung Sapphire. Wala pa po yung due date. And hindi ko naramdaman yung sobrang pressure. Hindi ko naramdaman yung ano. So combination po, sa madaling salita, combination ng teamwork at sariling action ang ginawa ko. So kanan ko, teamwork, kaliwa ko, teamwork, plus nag-DR ako na nag-DR. Ganun po siya. Hindi mo naman po mapiplease lahat ng nasa organization mo na kumilos ng kumilos para sa'yo. Hindi po. Kailangan talaga teamwork. Ayan. So yun po, Mentor Mark, baka may kulang pa. Yun lang po. Yun yung sekreto ko. Grabe, ayun Yun no, yung sobrang lupit talaga, no? So ayun mga mentors, sa mm-mm. pakinggan nyo naman kay Mentor Bibilin, no? So iba-iba talaga yung pag-hit ng Sapphire. So meron kasing iba na nag-hit na sarili lang sila, mag-isa lang sila. Kasi sabi nga, ang Sapphire is kaya i-hit mag-isa. Pero ang kagandahan, sa iba naman na nangyayari, ang kagandahan, yung meron kang team, tapos may nakuha kang mga masisipag. So bonus na yun na meron kang team na masipag, na talagang tutulong din sa'yo para ma-hit mo yung RQB. Pero wag po nating i-mindset na kailangan magpati muna tayo bago Yeah. tayo mag-Sapphire. Kailangan i-hit na natin sa kagad. Kasi sabi nga ni Mentor Bibelinda, kahit may team ka pa, hindi mo naman sila ma-place na mag-DR na mag-DR. Kaya kailangan, obligasyon mo pa rin na ikaw mismo yung mag-DR para sa sarili mo, para ikaw mag-rank up. Kasi minsan yung Yeah. iba baka isipin nila na, nag-hit ako ng Sapphire, pinapahit lang naman ako nito kasi para tumaas din yung rank nila. So kailangan wag niyo pakita sa kanila na kailangan nila mag-Sapphire para tumaas ka rin. So kailangan ikaw mismo yung gumawa ng paraan para sa sarili mo na mag-rank up ka. So ayun, yung about Yeah. kay Mentor Bibilinda. Actually, So yun. actually, Sige po. Mentor Mark, no, si Ate Lynn, hindi ko siya penwersa, hindi ko siya inutusan na mag-hit ng Sapphire. Siya mismo ang may gusto kasi naintindihan po niya ang kahalagahan ng rank, ng pagsa-Sapphire. And then, nagulat na lang ako one day, may papasok ako sa akin, 4 na Jade, pero okay lang ba na December na natin ipasok kasi nape-pressure ako pag maikli na lang yung oras. So, doon ko na naman mag-hit ka Sapphire ate. So, yun nga, nag-hit siya Sapphire. Hindi, kagustuhan po niya yon, decision niya yon. And then, tinanong niya ako, pag nag-hit Sapphire, makakatulong ba sa'yo yon para makapag-Sapphire ka din? Kasi gusto ko sabay tayo, sabi ng Ate Lynn. So sabi ko, yes ate, kasi RQB lang naman yung kailangan ko po doon. So, ganun. So yun, mentors, ano po hindi ko kayo minamindset na para sahin nyo yung mga leaders nyo Hindi po ganun. Kailangan po, ikaw pa rin yung gagawa ng paraan paano ka magra-rank.
kumilos ka Yung pa po rin po talaga. minsan, Mm-mm. yung pa rin Bonus yung na lang pala. kagandahan na magdi-DR ka ng magdi-DR kasi kung hindi ka magdi-DR, hindi mo talaga mabubunot yung mga agila kagaya ni Yes. Mentor Lin, yung sabi mo po, kung hindi ka nagdi-DR, hindi mo siya makukuha, di ba po? Mm-mm. So, ayun po, no? Kaya So, quantity muna. DR lang ng Opo. DR. Then ma-filter nyo kung sino yung magiging alas nyo. Yung makakatulong sa iyo, Okay. sa team. Mm-mm. Okay. Thank you so much Yun. po, Mentor Bibilinda. Thank you. Share sa amin ng Thank you, Mentor paano Mark. Ayun po. I hope na Mm-mm. marami Thank you, naman pong Mentor Mark. natuto. Lupit na tanungan at lupit na sagutan. Oo, no filter yung sagot ko. Talagang yun po yung ginawa ko. Di ba? At least sa teamwork is what makes the dream works. Teamwork. Mm-mm. Ayan. Dalawa kasi kayong aangat. Yung lahat kayo aangat. Yung team mo, aangat, kasabay mo. Yun yung important doon. Diba? Talaga. Yun eh. Kapag nag-hit ang team mo, ang leaders mo, umaangat ka din. Given siya, bonus na po siya. Then kapag ikaw, gusto mo rin umangat, gusto mo mag-hit ng rank, nahihila mo rin sila pataas. Kasi katulad nga nun, hindi ko pinilit ang Ate Lynn, naintindihan lang niya ang negosyo. Dahil sa ginagawa natin, no? Ginagawa nating action, siya, ginawa rin niya. Kasi gusto rin niyang gawin na mag-rank. Diba? So sabay kami ng team. Para Diba? And yun nga, makamit tayo ng taong ganyan din ang mindset ba? Na ayun po. nagagawa talaga ang negosyo. Yan. Kasi Thank kung you. wala, thank you so Mm-mm. much, Mens. Okay, another question na naman, mga Mens. Question ulit para maraming, the more question, the more secrets. Ano yan eh. Marami kang tanong, marami ka rin makukuhang lesson. Kasi kung hindi ka magtatanong, wala din. Commenter ko, pwede ka po magtanong din. Baka may mga tanong ka din po. Hindi pa ako magtatanong muna, Mens. Hindi pa ako nag-set ng goal eh. Ano pa lang, Mens, tawag nito yung parang di pa kaya ang tawag nito mag-hit ng sapphire. Ibang goal. Pwede naman. Meron po tayong short-term goal, long-term goal. Pwede yun. Halimbawa, mag-goal ka po. Gusto kong kumita ng 5,000 per week. Ganyan. So, anong gagawin mo para kumita ka ng 5,000 per week? Yan po, yung mga goal. Hindi lang po pag-hit ng sapphire, hindi lang kotse, bahay at lupa. Pwede po kayo mag-goal ng ganon. Gusto ko ng income per week na 5,000, 10,000, goal mo yun. Diba? Pwede yun. Yung mga goal na kakayanin mo talaga. Kumbaga, yung sa tingin mo ay posible. Yun siya. So, start mo na, mentor ko, mag-goal ka na mamaya. Anong goal ba ang gusto Goal mo? na tayo. Yung weekly, monthly, yan. Maglista ka na po nun. Kasi, gaya po ng sinabi ko kanina, kung ang tatahakin mong daan ay hindi mo pa alam, wala ka pong patutunguhan na malinaw. Tama, So, mas Mens. maganda, may goal ka. Try mo, mentor ko. Nakaka-addict po mag-set ng goal. Okay? Mag-goal, magawa na tayo ng goal board. Yun. Yun ang gusto kong marinig po. Yung next question, mga Mens. Isa na lang. Yung rare question ba na para malabas yung mga malupitang sagot din. Wala lang magki-question, Mens. Wala na yata magtatanong eh. Ayan na po. Wala na. Silence. Silence means Hello, Hi. Mens. Amazing morning. Amazing morning, Oh, Mentor Ayan. Johnny. Sorry, isang account lang ginagamit namin ni Mentor Mark. Nagbabaklas kasi kami. Amazing
amazing morning po sa lahat. Ayan, so sa 29 participants natin, amazing morning. And amazing morning sa ating napakalupit na host. Congratulations Good na morning, nalagpasan Mel. mo yung kaba. Ayan. Mura Congrats, pa Mens. naman. And thank Kaya yan, Mens. And thank you so much sa ating napakalupit na speaker, no? So, ito yung question ko, Mens. Kasi karamihan sa mga nag-hit ng goal, minsan, kumbaga, ang nangyayari, sa first day of the month, so nag-hit, nagsaset na sila ng goal. So, pag hindi nila na-hit yung goal, ano yung masasabi mo or ano yung maipapayo mo? Kasi minsan yung iba ang nangyayari, pag hindi nakuha yung goal, pinanghihinaan, so nag-stop, hanggang sa dumarating sa punto na parang nawawala na. So, ano yung maipapayo mo sa kanila, Mens? Kasi ang topic natin nga is goal. So, ano yung maipapayo mo or maibibigay mo sa kanila na sa mga nagano na, kumbaga, sa una lang, kumbaga, ano man tawag doon, sa una lang, kumbaga, anong-ano siya na gawin yung goal, hanggang Aggressive. sa pagdating sa kalagitnaan, hanggang sa nawawala na, hanggang sa totally pagdating na ng katapusan na hindi na na-hit yung goal, ayun na, nangihina na. So, ano yung maipapayo mo sa ganun po? Thank you so much. Ayun po. Thank you, Mentor Johnny. Ayun nga po, gaya ng kwento ko kanina, September, hindi ko po na-hit yung goal ko. First na goal ako ng Sapphire September, hindi ko na-hit. Umiyak po ako ng bongga. Hindi ko na-hit. Pero hindi po ako napanghinaan ng loob nun. Kumbaga habang may oras, may due date, dula pa sa due date, ayan, hindi ako pinanghinaan ng loob. Kaya lang talagang siguro kulang pa yung action ko, kulang pa yung plano ko. Kaya hindi po siya na-hit. So, iniyak ko lang po ng isang oras, ganun. Tapos okay na uli ako. Ayan, kasi ang mindset ko po, wala, pwede naman mag-hit ng mag-hit. Goal tayo ng goal. Basta take tayo ng take ng action. And kung sa una ka lang aggressive, sa una ka lang masigla, sa una ka lang gigil, ayan, paano mo mapapanatili ang gigil mo na ma-hit yung goal mo hanggang dumating ang due? Ayan, isipin nyo lamang po lagi kung bakit nyo ginagawa, bakit gusto nyo i-hit yung goal nyo. Ano yung pinaka-deepest why mo? Ano yung pinaka-reason mo? Bakit mo hinihit? Ako po aaminin ko sa inyo. Okay. Real talk na to, no filter. Ayan. Bakit po ako gigil na gigil mag-sapphire? Unang-una, of course, para sa team ko. Unang-una, para sa team ko. Kasi, syempre, bilang ikaw ang leader, dapat ikaw yung nauunang mag-hit ng goal. Tama? Para sumunod yung yung leaders mo. Baliktad pa nga, nauna pang Atilin kaysa sa akin. Pero 1 week yung pagitan namin na. Pero okay lang yun. Masaya ako doon. Hindi ako doon malungkot. Actually, proud ako na hindi pa man ako sapphire, may nag-sapphire na sa team ko. No? And pangalawa po is discrimination. May tao na nagparamdam po sa akin ng discrimination. Yung pong dahil hindi ako sapphire, naparamdam po niya sa akin yun. Na wala akong karapatan sa lugar na ito kasi hindi ako sapphire. So, ganito kasi yun, kapag kayo may nangyari sa inyo, may isang reason sa inyo, negative man yan, gawin nyo into positive. Okay? Huwag niyong damdamin yun. Yung pag na-discriminate kayo, huwag niyong damdamin ng bonggang-bongga. Huwag niyong iiyak, huwag kayong mag-self-pity, ganyan. Tapos bibitaw na kayo. Ayaw niyo na. Ayan. Ako, ang ginawa ko siyang inspiration. So, para hindi ako ma-discriminate ng taong to, i-hit ko to. Papakita ko na kaya ko. Diba? Ayan, no filter. So, very honest, po question, answer. Pero totoo po yan. So, instead na mag-negative ako, instead na huminto ako, instead na mapigilan niya yung pag-asenso ko, pagiging successful ko, hindi po ako tumigil doon. And sa tulong na rin ng mga mentors na nakaalalay sa akin na nagpapalakas po ng loob ko. Ayun po. So, dalawang po yung reason nun. Ayan. Pero yun po talaga, yung nagpa-push pa sa akin is the discrimination na naramdaman ko sa ibang tao. Pero wag niyong tingnan nito, yun ha, yun ay sarili ko lamang po na experience. So, lagi niyong isipin, kaya kayo mag-hit ng rank para sa team niyo. Yan po, itanim niyo sa isip niyo. Para sa team niyo. Okay? Kasi bilang magulang, bilang parent ng inyong team, dapat talaga ikaw yung unang-unang nag-goal, nag-hit ng goals. Okay? Para mag-follow na sila.
'Di ba? Kasi yun lamang po. Thank you, Mentor Johnny. Ayan, thank you so much, men. So, relate na relate tayo dyan. So, hindi pa tayo suffer. So, nade-discriminate talaga tayo kasi nga maraming pagkakaiba po kapag kapag ka nahihit yung rank. So, second question comments. Ito, Sige. may second question na comments. Ayan, so, nagmo-market comments sa US, tama po? Actually po, 3 months na ako nag-stop sa Sa opo, 3 months ads. na ako hindi nag-a-ads. Oo. Ayun, Alam mens, na yung question ko po, Apo. bali sa mga, eto naman po, bali sa mga leaders ko na kumbaga nasa Pilipinas with, kumbaga nag-hit din sila ng rank, pero kumbaga nandun yung punto na medyo dito kasi sa atin sa Pilipinas, medyo mahirap talaga makakuha ng mga executive tawag dito, na packages. So ano yung maipapayo mo sa kanila, Beth, para kumbaga makuha din nila yung hinihit nila na goal po? Ayun. Thank you so Ayan. much. Last question, Thank Mens. you. Totoo po yun. Totoo yun. Mahirap talagang magpa-gold dito, magpa-platinum, and magpa-jade. So ako po, nag-market po talaga ako sa US. Actually po, kapapasok ko lang sa I Am Worldwide, nakaplano na po yun. Magpa-practice lang ako dito, nag-boosting ako sa Pilipinas. Practice po ako paano sumagot ng mga inquiries. Okay? And then, nung sanay na po ako, nung okay na, tsaka po ako nag-ads sa US. Bakit po US? Kasi marami po tayo dyan Pilipino. And afford nila ng mga executive package. So talagang namuhunan po tayo. No? Naggastos po talaga tayo. And then yun, ang plano ko nun, makakuha lang ako ng 2 o 4 na leader sa US na active. Pwede na ako mag-stop mag-ads kasi sila na lang yung aalagaan ko. Opo. So 3 months na po ako ngayon na hindi naka-add sa US. Okay? Naka-boosting ako sa Pilipinas. Nakakakuha pa rin ako dito ng silver and paminsan-minsan gold. No? Meron pa rin po. Huwag po nating maliitin ang Pilipinas. Kaya pa rin mag-gold. Totoo. Nasa pagpapaliwanag lang yan. And napatunayan ko din na nasa Pilipinas, kaya rin po mag-jade. Kaya din po. Kasi po, meron akong nagpatulong ang isa sa leaders natin na itok sa taga Mindanao. Jade po ang kinuha nila. So, 'di ba? Ano po sipagan lang po natin, huwag tayong umasa ng umasa. Kung di natin kaya mag-ads, okay lang. Pero kung kaya natin mag-ads po tayo. Okay? Basta as long as may marami tayong paraan, pwede kayo mag-boosting dito sa Pilipinas. Boosting po tayo. Mura lang yun. May 100 pesos per day, may 200 per day, 300. It depends sa budget nyo. Okay? And yung binibigay na may tamang setup din po ang boosting. So, ibibigyan po kayo ni Facebook ng mga inquiry po talaga. And ang labanan is pabilisan sumagot. Kasi ang bilis po talaga nilang change. Dami na kasi naka-boosting, dami na naka-add. So, kailangan nyo bantayan yung cellphone nyo. Ako po nag-stop kasi nakakuha naman ako ng leaders na tsaka napapabayaan ko din minsan yung aking ads. Kapag pala ikaw, nagki-create ka ng team, nag-aalaga ka ng team, nagtuturo ka sa team, no? Malilas po talaga yung pag-sale nyo, yung pagbebenta nyo sa ads, sa boosting. Kasi mafo-focus na lang ikaw sa pagtuturo sa team mo, sa pagtulong sa kanila. So kaya ako, in-stop ko po muna para hindi rin masayang yung budget. So nasa sa inyo naman yon. Okay, yung iba kayang-kaya namang pagsabayin. Ako boosting, ako ano pa rin yung boosting ko. So kung gusto niyo makakuha ng executive package, aralin mabuti ang IBP, business presentation. Alam niyo kung bakit? Nakasalalay po din yun. And yung form, yung rarapor niyo siya, nakasalalay po din yun. Kasi kapag naipaunawa niyo sa mga tao, anong ang difference ng mga package from copper, kung mag-aano kayo ng copper, no, or silver pataas. Pag naipaunawa niyo yung difference diyan, okay, doon masasala. Hindi nyo ma-expect pero kukuha yan ng mataas na package kasi kung kaya naman ng budget nila. Yung iba ginagawa ng paraan. Wag po natin
Huwag niyong isipin kagad na nasa Pilipinas, hindi natin kayang magpa-executive. Hindi po totoo yun. Meron at meron po. Maniwala kayo. Sipagan nyo lang po mag-share. And i-master nyo ang IBP. Masterin nyo po. Kapag kabisado nyo ang IBP, kaya nyo maraming technique ng closing, ng paraan ng closing, makakakuha po kayo. Abroad man yan o Pilipinas po. Ayan. Thank you, Mentor Thank you Johnny. so much, Mens. Wala lang tanong, Thank Mens. you, Ano na? Troy. Loud and clear. Kaya mo yan, Mentor Koy. Wala na yata eh. Ano na? Wala na. Ayan, so Wala na. mula po, okay lang po ba? Mula pong, bago pumasok ang January, gawa na ulit tayo ng goal board, yung mga walang goal board dyan, katulad ni Mentor Koy. Ayan, gawa po tayo weekly, monthly, and yearly na goal board. Totoo po yan. Step by step, mahihit niyo yan. Ayan po. Thank you so much po sa lahat. Thank you, Mens. Tapusin natin ito sa panalangin. Sa Father, Son, and Holy Spirit. Amen. O Diyos naming mapagmahal, salamat sa biyayang ibinigay mo sa pagpagawa sa online business training. At nabayan mo kami sa aming landas patungo sa tagumpay at saganaan sa aming negosyo. Bigyan mo kami ng karunungan, lakas ng loob at pagtitiyaga upang nasa katuparan ang mga natutunan. Pangalagaan mo ang aming mga plano at gabayan sa bawat hakbang na aming tatahakin. Taguyod mo ang aming layunin na may mahusay na negosyante na may malasakit sa kapwa at sa lipunan. Sa ngalan ng Jesus, Amen. 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 Thank you, Mens. Thank you po. Merry Christmas sa Next time. lahat. Thank you, Mentor Baby Linda. Thank you, Mentor Baby Linda, and sa malupit Thank na you host din po. natin. Thank you Parang po. hindi first time. Thank you po. Thank you, Mentor Thank Koy. you. Thank you, everyone. Merry Christmas, Merry Christmas. mentors. God bless po. See you Thank you, tomorrow. everyone. Merry Christmas. Thank you.